marami din natutuwa na parang meron na kahit paano patano na humimas ng bakal na rehas. Oo. Pero kailangan pa rin natin sila maprotektahan ngayon. Ang seguridad nila kailangan pa rin po nating ma-ensure. Kasi they're very vital sa buong investigasyon. So sabi nga po ni Sec. John Vic Remulla, no gang violence will occur habang po nandyan sila. Ano po yung mga tinake natin na mga measures to ensure po na hindi sila mawawala nilang basta-basta? Protection po nila. Opo. Opo, una po lilinawin ko lang, we are very firm at zero tolerance kami sa VIP treatment. Ito rin po ang pronouncement ng ating Secretary and our Chief BJP, Jail Director Ruel Rivera. And in fact, pwede natin kasuhan kahit sino mang gagawa niyan. However po, dahil nga po highly sensationalized at high-profile case ito, we also need to have extra measures sa kanilang security. Hindi naman po ito VIP treatment, kundi talagang gusto lang din namin mapangalagaan ang seguridad nila at makarating sila sa kanilang mga hearing at gusto rin namin na madinig ng taong bayan ang mga sasabihin pa nila sa korte. At with that, kailangan maprotektahan din po sila against any security threats. Kaya nga po, ngayon po sila ay nasa sa classification cell. Ibig sabihin po, pinag-aaralan pa, not more than 14 days, kung saan sila pinaka nababagay na selda. May security assessment, classification para malaman po. May escort protocols po ba dito? Secure sila. Opo, sir, when you say that there's a special security protocol pagdating po sa kanila, ano po yung ibig niyo sabihin? Specifically, like halimbawa may escort po ba sila kapag sila ay lalabas? Ano pa po ba yung mga ginagawa nating hindi VIP treatment, kundi extra security? Opo. Una po, restricted po ang movement nila kung saan lang ang floor o level ng selda nila. At hindi po pwedeng pumaba o makihalubilo din ng ibang mga ordinary PDLs natin for security reasons. Pangalawa po, every movement po nila, tama po kayo, monitored po yan 24/7. In fact, malapit ang area nila sa duty station natin. Visible 24/7 sa ating mga duty officers. Pangatlo po, kapag sila po ay movement outside the jail, katulad po ngayon, meron po silang pagdinig for their arraignment sa Sandigan Bayan. Tight ang security natin, hindi lang BJMP, pati may pakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at security personnel ng Sandigan Bayan para sa movement naman nila. So ito po yung tinitingnan lang natin, tightening security measures para walang makakalusot po. Oo. So sir, paano po yan? Sila ba ay pinapayagan mag-accept ng mga bisita? Yung pagkain po nila ba, pareho ba yan? O pwede magpadala ng pagkain? Sila ba ay nakakalabas to get some sunshine, to do some exercise? Ano po yung mga, kung hindi po sila sa loob, ano ba yung schedule nila sa loob ng kulungan at saka sa paglabas? Ito po yung usual schedule ng isang ordinaryong bilanggo na ganun din po ang schedule nila. May bisita po sila pwede sila tumanggap ng bisita, immediate family, lawyers, doctors, o kanilang spiritual advisor, Tuesday to Thursday, 1 p.m. to 5 p.m., Saturday and Sunday, a whole day hanggang 5 p.m. Okay. Wala po ditong overnight stay o stay in. And bakit walang Monday and Friday? Dahil ito po ay general cleaning at mga usual business ng jails natin. Pangalawa po, ang pagkain po nila ay kung ano din ang isi-serve sa PDL natin, which is 70 pesos per day for 3 meals. Wow. Yun ang For 3 meals, 70 meals. pesos. Naku, anong nakakain nila? Baka kanin lang yon. Kung ano Wala po pang ang kanin. usual na pagkain sa jail natin na pinagkakasya natin, hopefully madagdagan po by next year. Sinulong naman po ito ng ating Secretary Remulla na madagdagan din. Pangkalahatan sa lahat ng bilanggo. 70 pesos per day for 3 meals. For 3 meals na yan. So Wow. parang 20 plus pesos per meal. Breakfast, lunch, and dinner. Oo. Okay? Tapos ano pa po ang yung paglabas po nila para magpa-araw, makapag-exercise? Meron din po silang, kung gusto po nila, pwede sila mag-attend ng educational programs natin doon, skills development na meron naman kapag wala kang dalaw, usually in the morning. Mag-attend ka ng hearing, pag ang schedule mo may hearing, virtual teleconferencing usually. May IT rooms na tayo dyan, pero kung kailangan ilabas, tulad ngayon, nilabas po natin. Kapag lalabas po sila ng selda, may karapatan po sila at least 1 hour
per day na maarawan sila, mapreskohan. So other than that, pwede po sila nasa loob lang ng selda. Okay. So, sir, And then may schedule pong strict ito, pati ang head count is 4 times a day. Nagsisimula yun ng 6 a.m. And then last head count will be probably around 9 p.m. Padlock na po sila sa kanilang selda. 9 p.m. Lights out.